Magandang gabi sa inyo mga ka-Chronicles. Ako si Mr. C at ngayong gabi ay may espesyal tayong handog na mga kwento dahil buwan ng mga kaluluwa. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga kwento ng kababalaghan at takot dito sa ating channel. Handang-handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang gabi ng kilabot at pagkatakot. Si Ana, isang estudyante mula sa probinsya, ay nagbahagi ng isang karanasang hindi niya malilimutan habang pauwi siya sakay ng tren isang gabi. Madalas siyang sumakay sa tren tuwing weekend upang makauwi sa kanilang bayan mula sa lungsod. Ngunit ang gabing iyon ay naiiba dahil malapit ng maghating gabi nang siya ay nakasakay. Iilan lamang ang pasahero at napansin ni Ana ang tahimik na paligid na bumalot sa tren habang ito'y dahan-dahang dumadaan sa malalayong lugar. Hindi nagtagal, napansin niyang tila may batang nakatayo sa dulo ng daang bakal, malapit sa huling istasyon bago siya makauwi. Madilim ang paligid at halos wala ng ilaw, ngunit tanaw niya ang siluet ng batang iyon. Nakatayo lamang at hindi gumagalaw. Sa kabila ng pagbilis ng tren, ang bata ay tila nakatingin diretso kay Ana. Ngunit sa kanyang pagtataka, nang siya ay tumingin ng mas malapit, parang nagkaroon ng kakaibang ekspresyon ang bata. Nakangiti ito, ngunit may halong lungkot at pagkamuhi sa kanyang mga mata. Biglang bumukas ang bintana sa tabi ni Ana. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang leeg. At naramdaman niya ang bigat ng isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Tumagilid siya upang muling tingnan ang bata, ngunit naglaho na ito na para bang hindi ito naging tunay. Nang malapit nang huminto ang tren sa istasyon, napansin niyang ang kanyang bintana ay bahagyang may bakas ng malamig na hininga na parang may tumingin sa kanya mula sa labas. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni Ana ang gabing iyon at ang nakakatakot na presensya ng batang multo na nagpaalala sa kanya na ang mga tren ay hindi lamang saksi sa kasaysayan, kundi maging sa mga kaluluwang hindi matahimik. Si Lito, isang mag-aaral sa isang nayon na napapalibutan ng mga alamat ng mga engkanto at mangkukulam, ay nagbahagi ng kanyang kwento tungkol sa isang matandang babae sa kanilang lugar na pinaniniwalaang mangkukulam. Lumaki siyang naririnig ang mga babala tungkol sa babae, ngunit hindi siya masyadong naniniwala sa mga ito. Isang gabi, napadaan si Lito malapit sa bahay ng mangkukulam, isang kubo na nalulumot at puno ng nakabiting anting-anting. Tahimik ang paligid at ang mga anino ng puno ay nagbigay ng kakaibang anyo sa lugar. Sa bawat hakbang na kanyang nilalakad, naramdaman niyang tila may nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang huwag magpadala sa takot, ngunit nang siya'y nadapa sa harap ng pinto ng kubo, narinig niya ang mabagal ngunit malalim na paghinga mula sa loob. Pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim at biglang lumamig ang hangin sa paligid. Isang pabulong na boses ang kanyang narinig mula sa loob ng bahay ng mangkukulam. Ikaw ang susunod. Bumilis ang tibok ng puso ni Lito at tumakbo siya papalayo. Ngunit mula sa likod niya ay naririnig pa rin niya ang bawat hakbang na tila sumunod sa kanya sa kadiliman. Mula noon, hindi na siya dumadaan sa lugar na iyon. At sa bawat gabi ng dilim, nararamdaman pa rin niya ang boses ng mangkukulam na tila bumubulong sa kanyang tainga. Naghihintay ng kanyang pagbabalik. Si Emma, isang batang babae mula sa bundok, ay nagbahagi ng kwento tungkol sa kanyang narinig na iyak ng sanggol tuwing gabi sa gubat malapit sa kanilang bahay. Isang gabi nagpasya siyang sundan ng tunog dahil inisip niyang may nawala o kaya'y naligaw na bata. Hindi nagtagal ay narating niya ang pusod ng gubat at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang sanggol na umiiyak, nakahiga sa lupa. Ngunit nang siya'y lumapit upang kargahin ito, biglang nag-iba ang mukha ng bata. Ang mga mata nito ay naging pula at ang ngiti nito'y napalitan ng mga matutulis na ngipin. Tumingin ang tiyanak kay Emma na may kasamang halakhak. At bago pa man siya makatakbo,
Ang sanggol ay tumalon sa kanya na parang isang mabangis na hayop. Sa kanyang pagtakbo pabalik ng kanilang bahay, naririnig niya ang halakhak ng tiyanak na bumabalot sa hangin ng gabi. Hanggang ngayon tuwing gabi ay naririnig pa rin niya ang nakakatakot na tunog ng tiyanak mula sa gubat. Isang alaala na nagpapaalala sa kanya na hindi lahat ng tunog ng sanggol ay nangangailangan ng tulong. Si Ricky, isang gwardiya sa isang lumang paaralan sa probinsya, ay nagbahagi ng kanyang karanasan sa kanyang gabi-gabing pag-iisa sa eskwelahan. Isang gabi, habang nag-iinspeksyon, napansin niyang tila may mga yapak ng bata sa lumang pasilyo ng gusali. Nang sundan niya ang yapak, nauwi siya sa isang silid na matagal nang hindi ginagamit. Sinilip niya ang silid gamit ang kanyang flashlight at doon nakita niya ang isang batang babae na nakatayo sa dulo ng silid, nakatingin sa kanya. Nang itutok niya ang flashlight, biglang nawala ang bata. Ngunit nang i-check niya ang kanyang cellphone camera, naroon ang batang nakatingin pa rin sa kanya sa screen na para bang isang kaluluwang humihingi ng tulong. Simula noon, tuwing siya ay nag-iikot sa gabi, naririnig niya ang mga yapak na sumusunod sa kanya sa bawat pasilyo at ang malamig na dampi ng hangin na nagpapakilabot sa kanya na parang isang nawawalang kaluluwa na nagmamasid at naghihintay ng pagkakataong makausap. Si Carla, na may lumang salamin sa kanilang bahay, ay may kwento ng isang anino na palaging nagpapakita sa kanya tuwing gabi. Bawat gabi, nakikita niya ang aninong ito sa salamin na tila nakatayo sa likod niya na hindi gumagalaw at walang ekspresyon. Isang gabi, nagpasya siyang yakapin ang kanyang tapang at tignan ang anino ng mas matagal. Ngunit nang tumingin siya, ang anino ay lumapit sa kanya. At sa bawat galaw niya, sumasabay ito. Nang magpasya siyang takpan ng salamin, narinig niyang may humahaplos mula sa likod nito na parang may humihinga at nagpaparamdam ng presensya. Hanggang ngayon, takot pa rin siyang tignan ang salamin sa gabi dahil baka bumalik ang anino at patuloy siyang sundan. Mga ka-Chronicles, ito ang mga kwentong ating natanggap ngayong gabi ng katatakutan. Bago matapos, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan. Tandaan, sa bawat dilim ay may lihim na nagtatago. Hanggang sa susunod na kwento, manatiling ligtas at mag-ingat sa mga aninong hindi natin nakikita.